makakapa Amen. Praise the Lord. Sige po, at ilipat ko rin po yung co-host. Huwag sana tayong bumagsak. Purihin ng Diyos. Ayan. So, praise God. Sige po. Welcome po, Pastor Mike Banda. Ayan. Purihin po ang Diyos and to God be the glory po. Amen po. Okay. So, praise God po sa lahat ng testimonies and thanksgiving na para sa ating Panginoon Jesus sa awitan, sa mga panalangin. And dagdag ko lang yung we acknowledge the Holy Spirit sa gabing ito. Siya ang ating dakilang tagapagturo. And Holy Spirit help us to open our heart, Lord God, in Jesus' name. Ang aming mind sa aming mga matututunan ngayong gabi, Panginoon. Let your Spirit move sa aming mga puso at isipan ngayon. In the mighty name of Jesus. And I command the angels of the Lord to secure the place ng bawat isa. And I rebuke every distraction in the mighty name of Jesus Christ. Lord God, tinataas po namin ang gawain ito in the mighty name of Jesus sa iyong pangalan. Amen. Amen. Ayan po, no? So, ang ating mensahe ngayong gabi is healing like Jesus. Healing like Jesus. Okay? So, basahin ko po yung verse sa English at Tagalog. Sa Mark 16, 15, 20. Sabi po is, and he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons, they will speak with new tongues, they will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. Mark natin yung isang sign. They will lay hands on the sick and they will recover. They will be healed. So then, after the Lord had spoken to them, he was received up into heaven and sat down at the right hand of God. And they went out and preached everywhere, the Lord working with them. Wow. And confirming the word through the accompanying signs. Amen. Basahin ko naman po sa Tagalog. Ayan. Sabi po, at sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika, sila ay magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng bagay na nakamamatay, sa anumang paraan ay hindi makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Amen? Hanggang 20. Ang Panginoong Hesus nga pagkatapos na sila'y magkausap, ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. At nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang Panginoon. At pinutohanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip siya nawa. Amen. So healing like Jesus. So ang healing po is a sign. Kasi sabi ng Lord, lalakip ang tanda sa mga nagsisampalataya.
So ito po believers Atin muna pag-usapan yung mga may mga designation yung mga pastor, prophets sa church. Ang sinasabi po dito ni Jesus Christ is mananampalataya. So healing is a sign. Unahin natin, healing is a sign, not a reward for right living. Amen? Healing is a sign, not a reward for right living. Another verse po is sa Luke 10 verse 9. And heal the sick there and say to them, the kingdom of God has come near to you. Kapag magpagaling ng may sakit, sabihin mo, the kingdom of God has come near. Tanda ito na parating na, malapit na ang kaharian ng Diyos. Alam naman natin na sa believers, nasa atin ang kaharian ng Diyos. Pero sa unbeliever, we preach to them that the kingdom of God is near to you. Dahil nasa believers na ang kaharian ng Diyos. Holy Spirit, dadala niya. Okay? So, ang kagalingan po ay sign. But today, marami pong churches, wala namang perfect na church, na ang kagalingan ginawa ng reward for right living. Kung meron po kayong mga experience na ganyan, para kapagalingin ng Lord, kailangan ka magbago. Para gumaling ka, magbawas ka ng kasalanan mo. Kasalanan ka kasi. Kaya di ka gumagaling. Kailangan maging tama ang pamumuhay mo sa mata ng Diyos para pagalingin ka ng Diyos. Kapag tayo is nagpagaling o ang kagalingan ay as a reward, ang nangyayari, kailangan natin papaniwalaan yung pinagpipray natin. Tama po ba mga kapatid? If you heal as a reward, kailangan natin silang papaniwalain. Sige kasi, tanggapin mo muna ang Panginoong Kristo. Kapag hindi mo siya tinanggap, hindi ka gagaling. Kapag ginawa natin ang healing as a sign, it doesn't matter what they believe. Kahit nga, I mean to that po is Muslim. Yung mga ateista, atheist, hindi naniniwala si God, naniniwala kay God. Kung ginagawa natin ang kagalingan na sa paraan sa salita ng Diyos na sinasabi niya, it is a sign doon sa mga nananampalataya. Kung ginagawa natin as a sign yung healing, so kung ano man paniniwala nung pinagpipray nating tao, hindi yung hadlang para siya ay gumaling. Why? May akong pinag-pray po na may pinag-pray po ako na before na Muslim, mga atehista sa ibang bansa po, sa Germany, hindi sila naniniwala sa mga school of tapos nag-pray kami, nag-manifest ng demons. So it is a sign sa amin that God is with us because nagawa natin mag-cast out and mag-heal. Kasi sabi ng Lord, sign. Samantalang hindi naman naniniwala sa Diyos yung pinagpipray namin. And hindi rin sinabi sa Bible na kapag di naniniwala kay Jesus ang isang tao, hindi gagaling physical. Wala pong nakalagay sa Biblia, hindi naniniwala kay Jesus siya kaya hindi gagaling yan. Wala nakasulat sa Biblia na kapag hindi naniniwala kay Jesus, hindi gagaling ang tao physical. Ang sinasabi, di ka naniniwala kay Jesus, hindi ka maliligtas. Kaya nga po doon time nung di ba? Sila ay nagpagaling, nagpakalayas para sa Jesus Christ is hindi ko yung nakikilala. It's not based on
kung ano yung kung niniwala o hindi. Yung taong pinagpipray mo. Kasi rin yun, why? Dahil naniniwala ka kay Jesus. Dun yung believer. So healing the sick is agreement between a believer and God. Ako ba na yung kapatid? Ang kapag tayo nanalangin sa may sakit, agreement natin kay God yon bilang believers. Kasi sabi ni Jesus Christ, if I lay hands, they will be healed. Okay, ang kailangan kong gawin, mag-lay hands. And Jesus Christ, ano gagawin ng Lord? Siya yung magpapagaling. So gagaling ba kung may pagkakataon ka ilay ng hands yung tao, may sakit, may ketong, may kung ano mang karamdaman, hawa. And then yung kamay at gagaling sila, makaka-recover. Kasi ka Lord, ang lala ng sakit ito eh. Oh, meron pang pastor, meron pa akong narinig na sinabi na kapag walang leading ang Holy Spirit, hindi ko pinagpipray yung may in tao. Walang leading ang Holy Spirit. Napaka-klinaw na inutusan tayo na mag-heal ng sick. So why we need to ask the Holy Spirit, Lord, gusto bang pagalingin to? Gusto bang gumaling ng taon to? Gusto bang patungan ko to ng kamay to? Oh, so ilalaya sa mga tradition of men na napasa-pasa sa church na nagkakaroon ng barrier dahil sa mga ganyang tradition. And if healing is a reward, it is by works. So hindi po sa ganung paraan ibinigay ng Diyos ang kagalingan. Ang kagalingan po ay free. Ang kagalingan po is by the grace of God, by the mercy of God, by the love of God, and by the goodness of God. Amen? Kailangan ng believers na tatayo sa kanyang salita at gagawin yung instruction ni Jesus Christ. O sabi po sa Romans 2 verse 4, or do you despise the riches of His goodness, forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? Sabi po, it is the goodness of God that draws men unto repentance. Pagpray kita. Kailangan ko muna para mapag-pray kita, kailangan mo munang i-confess sa akin yung lahat ng gawa mong kasalanan. So kailangan mo munang alisin yung kasalanan sa buhay mo. Kasi kapag hindi mo kinonfess, hindi ka gagaling eh. So kailangan mo munang mag-pray ng ilang araw, mag-fast ng ilang araw para ikaw ay gumaling. Hingin mo kay Lord ng kagalingan. Lahat ng kasalanan na hindi mo nahingin ng tawad, alalahanin mo. Kasi yun yung pumipigil sa kagalingan mo. Ang sabi ng Lord, the goodness of God that draws men unto repentance. Ay ba mga kapatid, yung mga pinag-pray ni Jesus Christ na kagalingan, halos lahat makasalanan. Remember, wala siyang ni condemning word doon sa mga taong yon. And He wants to heal them. Lahat. Hindi ka man kahit na makasalanan ka, gusto ng Lord na gumaling ang tao. Because yung goodness ni God is nagdadala ng sa tao sa pagsisisi. Paano ba yun? Ang dami mong kasalanan, tapos nung ikaw ay pinagpray ka ng isang mahal ka ng Diyos kahit makasalanan. Kahit pala makasalanan ako, kahit di pala ako nagsisimba, hindi ako nagpipray. Tingin ako ng Panginoon, Lord, patawarin mo ako, bumalik sa Panginoon. Nung pinapatanggap mo na ng pinapasunod mo na sa prayer at pinapareceive si Jesus Christ, talagang bukal na bukal sa loob.
Meron po kami experience, no? Before and after. Inuuna namin yung pagpapatanggap. Kasi yan naman unang ano eh. Kailangan mo muna pa-receive si Jesus as the Savior. I-confess mo muna sa Kanya. Maghihingi ka mo ng forgiveness. Patawarin mo sa mga ganyan. Hindi ko pa sinasabing mali. Pero in my experience, napakadali pong o bukal na bukal sa tao yung pinagaling muna ng Panginoon at nung nakaranas siya ng pag-ibig o ng goodness ng Panginoon, nung ipapareceive mo na, i-share mo na yung gospel, yung about kay Jesus Christ, ay napakabilis mo ng prayer. Talagang nakita mo sa expression ng kanyang mukha, sa kanyang pagsunod, talaga andun yung heart niya. Why? Kasi alam niya kasalanan, alam niyang hindi siya perfectong tao, pero nung nakaranas muna siya ng kabutihan ng Diyos, nag-lead sa kanya yon ng pagsisisi. May mga ganyan pong mga situation na experience namin and nako-compare namin na iparanas muna natin yung kapangyarihan ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos sa kanya, na ngayon masakit yung kanyang paa pero hindi pa natin sinishare yung gospel, pero mag-pray tayo na yung pain is umalis kahit wala pa siyang nire-renounce o ina-ask ng forgiveness. And then nung nag-pray kami, because believers this will follow to those who believe, sabi ni Jesus Christ, it is a sign. So nag-pray na wala yung pain, and then alam namin napakalaki nung impact doon sa taong gumaling. And then after noon, saka namin share yung gospel. Pinaliwanag sa kanya, ito yung ginawa ng Panginoon para sa iyo. And then ma-realize niya, pero bakit hindi ko pa naman siya bilang Lord and Savior, pero bakit pinanggaling na niya ako? Why? Because of the goodness of God, because of the grace of God, mercy of God. Amen? Meron pa po akong pinag-pray. Last 2 weeks lang po ito, Tuesday, nasa pabrika ako. May Bible study po ako doon. Yung bali meron po ako doon kakilalang pastor. Nagtatrabaho siya doon sa pabrika na yon, and siya rin po yung nagkasikaso para magkaroon din ng gawain doon sa pabrika. And hindi siya makakaakyat. Kasi marami pong tao kaya hindi siya masyadong. Siya ay namimili sa sakit ng kanyang sikmura. Sobrang sakit po ng kanyang sikmura ng tiyan. And then, hello? Okay na po ba? Go ahead po, Pastor. Malinaw naman po. Ayan. Sabi ko, Pas, makakakit ka ba? Sabi niya, Pastor, sakit ng aking tiyan. Namimilipit nga ako sa sakit. So, nag-pray po ako sa taas. And then, yung spirit, na-discern natin yung spirit. And then, sabi ng espiritu, meron siyang kasalanan ginawa. So, yung panlilinlang ng Diablo. Ano po yung panlilinlang ng Diablo doon? Sinabi mo nung spirit, evil spirit, na meron siyang ginawang kasalanan. So alam naman po natin, ang kasalanan ay way ng devil para atakihin ng isang Kristiyano. So sabi nga ni Paul, give no place to the devil. Huwag mong bigyan ng space o lugar ang diablo sa buhay mo. So paano ba yon? Kapag nagkasala tayo, naglagay ka ng butas, nagbigay ka ng daan papunta sa buhay mo. So, sabi nung devil, may ginawa siyang kasalanan. So ngayon, sa isipan ko, pwedeng magkaroon tayo, share ko lang po sa inyo itong pwedeng sitwasyon.
ay teka lang, bababa muna ako doon. Sabihin ko sa kaibigan sa pastor na to, pastor ko pala na anong magsisi, mag-repent para umalis ng devil kasi evil spirit yung gumagambala sa'yo. Right? Pwede pong ganun. Pero mo, ibig ng Diyos, yung grace, yung mercy, yung goodness, ang healing time, work. Ang sabi ko sa devil, wala akong pakialam sa kasalanan niya. Umalis ka ngayon sa pangalan ni Jesus. And then may nakita po akong, in spirit po to, in spirit, may nakita po akong mali. And then, chinat ko na po siya, Pastor, kamusta? Sabi niya po na wala yung sakit, gumaan yung pakiramdam ko. And then after nun, sa ako po sinabi sa kanya. Amen. Nakita niyo po yung yung paraan. Hindi pwedeng hadlangan, hadlangan ka ng devil. At teka lang, may kasalanan siya, hindi mo yan kayang paalisin, hindi ako alis. No. Meron tayong authority to cast out devil, evil spirit, and he try na ibaguhin yung ating isipan. So after nun, sinabi ko doon sa Pastor Paz, nung gabi yung attack sa'yo, ganito, ito yung na-receive ko. Ano sa tingin mo? Sabi niya, siya po yung parang nagbinalikan yung araw kung ano yung nangyari. And then, ayun nga po, no? Naalala niya na meron siyang nagawa na sa salita lang naman, no? Parang nagalit po siya. Diba? Totoo siya sabi ni Paul, sabi doon, magalit kayo at huwag kayong magkasala. Huwag niyong hayaan lumubog ang araw na hindi nawawala yung galit. So nakalipas na po yung ilang araw, yung galit niya, hindi niya na hihingi ng tawad sa Panginoon. And then ayan, mayroong devil. Kaya sabi, give no place to the devil. So, mayari po, gumaling po siya, pero hindi dahil sinunod namin yung gusto ng devil. Dahil sinunod natin yung authority natin in Christ. Amen? So, ang Panginoon ay, kaya nga po ang title natin, Healing Like Jesus Christ. Healing like Jesus. So, sa paraan ng Panginoon, dapat tayo nagpapagaling. Okay? So, sabi po dito, healing like Jesus is our example and we are to be like Him. Alam natin na we are one in spirit in Christ. We are His mind, diba? In this world, katulad natin ng kanyang isipan in spirit. Also, we are working in partnership with the Holy Spirit, and the Holy Spirit is siya yung ating lead. Siya yung leader natin, siya yung teacher natin. Siya yung nagbibigay sa atin ng understanding, ng wisdom, pagdating sa healing and deliverance. Okay? So kapag ang isang believers ay nagmi-minister sa isang tao na may sakit o may demonic attacks, ang kanyang nire-represent is God. So when we minister, we represent God to the people. Amen? When we minister, we represent God to the people. Nagmi-minister tayo sa tao, pero ang ating binibida, ang ating sinishare, ang ating itinataas ay ang Panginoong Jesus. Ito po isa panaginip lang naman, no? Pero related po ito sa ating pinag-uusapan ngayon. Tuesday ng mga 3, nanaginip po ako, hapon po, no? And then sa dream, merong isang babae at isang lalaki na magkapatid. And then yung lalaki sabi sa akin, totoo ba na meron kang kapangyarihan magpalayas ng demonyo? Yun po yung word eksakto. Sinabi niya sa akin, totoo bang meron kang kapangyarihan magpalayas ng demonyo? So from
from doon, sa words niya, alam na natin na yun ay galing sa devil. Alam na natin yun galing sa devil. So sa dream, sabi ko po, hindi ako yung may kapangyarihan. Ang may kapangyarihan, si Jesus Christ. Si Jesus Christ is nasa loob ko. And then, kapag nag-pray ako and nag-speak ako, si Jesus Christ, si Holy Spirit, yung kumikilos. And then, sabi ko doon, after po doon, pagkasabing ganon, nakita ko po na napakarami ang suot na mga anting-anting sa kanyang leeg. And then, nung in-stretch ko yung hands ko sa kanya para i-ayan siya, sa dream po, bigla po siyang bumagsak. And then, dumami yung tao, ang sabi, ayan, kasi, after nun, bigla siyang tumayo, sinugod niya ako. Nung sinugod niya ako, syempre, we have authority, inutusan natin ng masamang espiritu at tinanggal natin yung kanyang pinatanggal yung kanyang mga anting-anting, and then after po noon, nakalaya yung tao sa dream. Most of the time, kapag nanaginip po ng ganyan, nangyayari po. So, inabangan ko na siya ulit. After noon, mga kapatid, nagising ako, and then, ano lang po, no, for the glory of God lang. After the pagagising ko, hindi po ako bumiyahe noon, no? Naglalabo po ako. Hindi po ako bumiyahe noon. Tapos, nung pagising ko, biglang, seconds lang po, no? Segundo lang po, biglang may nag-message sa akin, Pastor, God speak, nag-send po sa akin ng love gift. No? So, binibiro ko nga po yung asawa ko. Sabi ko, tingnan mo si Lord, kahit saan, alam niya yung lagay natin, alam niya lahat. No? And He provides, and pwede kang mag-minister, no? Kahit sa dream. Amen. No? Pag napaginipan na naginip po kayo na patungkol sa mga ganyan, pwede kayong mag-minister doon sa dream nyo, yung spirit, magkomando kayo, mag-utos kayo. Maano po yan, mapapansin po niyan, di ba, kung meron po kayong mga ganitong experience na before, pag may dream kayo, natatakot kayo, parang hindi kayo makapagsalita ng pangalan ni Jesus Christ, and then habang tumatagal, nagmamature po tayo kay Lord, pagdating sa dream, nakakalaban ka na. Pero why? Kasi kaisa mo ang spirit ng Diyos. Ang spirit natin is hindi naman yan natutulog. Nag-work pa rin, working pa rin yan. Hindi yan natutulog, no? Ating spirit sa atin. So we are one in Christ. Dreams, no? Sabi nga sa Bible is, nandito tayo sa lupa pero nakaupo tayo kasama ni Jesus Christ, eh. Di ba? Grabe, di ba? Hindi mo naman kailangan masyadong well, gusto nating unawain maigi yan, pero sa Holy Spirit lang talaga magpapaunawa sa atin yan. Pero ang kailangan natin gawin is paniwalaan siya. So we are seated in Christ in heavenly places. Amen? Okay, so when we minister, we represent God to the people. Si Jesus Christ lang. Sabi nga po, ang sino mang gustong magmalaki, ang ipagmalaki lang ay ang Panginoon. Ang Panginoon lang. Praise Jesus. Praise God. Thank you, Holy Spirit. Next po is healing like Jesus. We command healing. We don't beg God to heal. Lord, pagalingin mo tong taong ito, parang awa mo na, Lord. Panginoon, di ba mabuti kang Diyos, pagalingin mo tong taong to. Minsan po, nung ako nagsisimula pa lang po ako, no? Lord, pagalingin mo to, mapapahiya ako. Lord, baka hindi gumaling to pag pinag-pray ko. Parang awa mo na, Lord, pagalingin mo. That's a sign na meron kang alinlangan. Hindi po natin ipagmamakaawa sa Diyos ang kagalingan. Kahit sa personal life mo, or kung may pinag-pray kang iba, don't beg God para magpagaling siya. Kung napakaraming scripture na God always wants to heal.
gusto po magpagaling ng Panginoon, gusto niya. Ang sabi nga, pinagaling na tayo sa kanyang mga sugat. Ang dahil sa kanyang mga sugat, kayo'y nagsigaling na. O wala pong karamdaman na hindi kayang pagalingin ng Panginoong Jesus. Kaya, we command healing. I command healing in the mighty name of Jesus Christ. Lalong-lalo na po kung na-discern mo na evil spirit ang may kakagawan ng karamdaman na yon. Mas madali nga po yun kapag spiritual Kasi kapag yung natural, ano po yun? Kasi meron pong participation ng tao nun haba. Halimbawa po, high blood, diabetic ka, may kidney problem ka, may participation yung tao nun Diba? May participation yung tao, and then yung action niya doon is nagkaroon ng consequences. Pero God is willing na pagalingin pa rin tayo. Just to accept kung ano yung participation natin, realize kung ano yung mali natin, and then magpasakop sa Diyos, and then gagaling po tayo kasi yun yung gusto niya. Pero we don't need to beg God para pagalingin tayo. Lord, di ka ba naaawa sa akin? Ako lang inaasahan ng pamilya ko sa pagtatrabaho. Ayaw mo pa akong pagalingin? Parang we think God na siya pa yung may problema kaya hindi tayo gumagaling. Kaya nagmamakaawa tayo sa Kanya. No. Kailangan natin ma-realize kung ano yung nature ni God, makita natin yung Kanyang will, yung ways ni God, and kapag napagsama-sama natin yon sa ating puso, sa ating isipan, and madali natin i-address yung ating issue. We command healing. Amen? Kaya nga, tayo hindi lang healing, we cast out evil spirit, we command demons. Inuutusan natin sila. Diba? Inutusan ni Jesus Christ, lumabas ka sa Kanya, huwag ka nang babalik. Yun sabi ni Jesus Christ. Meron po akong grupo, another group, pero hindi naman ako masyadong active doon kasi mga Englishera, mga sa iba-ibang bansa about sa healing deliverance exorcism, salo-salo po doon grupo na yun. So, sumasama po ako sa mga ganun kasi mahal ko ang deliverance, ang healing and deliverance. Merong ibang kasiyahan nadadala sa akin yan. Kapag nakikita ko at naranasan yung kapangyarihan, pag-ibig, himala ng Panginoon. Sabi po nila, may nagtanong po doon, sabi is, meron ba tayong authority to command the angels of the Lord? Yan po yung tanong. So, ang sagot ko namang yes. Yes lang sagot ko. Hindi ko pinahaba. Ako nag-explain kung bakit. Pero ang sagot ko lang yes. And then yung admin po doon, ang sabi niya is no. Sabi niya no. Wala raw tayong authority to command angels. And then doon na po ako nag-share sa kanila na sabi ko, I command the angels of the Lord to secure the place sa deliverance sa ginag-session namin. I command the angels of the Lord to go first to sa Bible study namin doon sa pabrika. I command the angels of the Lord na bantayan yung aking mga anak, aking pamilya. I command the angels of the Lord na samahan ako sa kaliwat kanan ko, sa likod ko kapag bumabiyahe ako. And I think it is the will of God kasi sabi ni God sa Psalm, susuguin niya kaya mga anghel. So, ang aking command is based on the will of God. So, yun po yung paliwanag ko sa kanila. And then, hindi po sila sumagot doon. But, ang binigay nila sa akin ay isang verses sa Jude na sinasabi na even daw si Archangel Michael is hindi niya kinumans yung devil, but ang sinabi niya, the Lord rebuke you. Tama po? Alam niyo po yung verse na yun sa Jude na kinukuha ni Satan yung katawan ni Moses. Tapos sasabi ni Archangel Michael, the Lord rebuke you. Bakit po? So sabi niya, sa hindi nga nagawa ni si Archangel Michael, hindi niya kinuman yung devil, yung demons. But sinabi niya, the Lord rebuke you. Bakit po? Kasi po, ang
Si Archangel Michael is wala siyang authority dito sa mundo. Okay, kasi siya is spiritual being. Ang binigay po ang mundo sa tao. Psalms, mabasa niyo po yan. Ang heavens ay sa Diyos, pero ang earth ay binigay niya sa mga anak ng tao. Ang nangyari, noong time na yon, naka-surrendered pa ang dominion and authority kay Satan. Kasi nga doon sa Paul. So hindi makapag-command si Archangel Michael because sanil ang siyang Diyos dito ng sanlibutan ito. Pero iba na po ngayon. Because si Jesus Christ namatay na at muling nabuhay, at ang sabi niyan bago siya umalis, all authority has been given to me in heaven, earth, and earth. Diba? Sabi niya, lahat na nasa kanya. And then sabi niya, ibigay niya ito sa church, sa atin. And inutusan pa niya tayo na magpalaya sa utusan ng devil, cast out. So, we command. So kung nakita mo ang karamdaman ng pinagpipray mo ay gawa ng Diablo, Lord, paalisin mo tong demonyong ito. Lord, pagalin mo. Command the devil kasi nasa iyo na yung authority at dominion. You speak to that cancer. We come against that cancer in the mighty name of Jesus Christ. We command that to leave tong demon of cancer na to. Itong problem sa kidney. We command. Most of the time, ang naturo sa church is baka meron ka pang nagagawang kasalanan or meron pang tinuturo sa iyo ang Diyos or may kailangan ka pang baguhin sa buhay mo or hindi mo pa nakikita yung dapat mong makita dahil kaya hindi ka pa gumagaling. Baka hindi natin nakikita na maayos yung scripture. Baka hindi natin naiintindihan kung ano yung scripture. Kaya sabi ng Lord, my people are destroyed for lack of knowledge. So, kailangan natin ng tamang understanding sa salita ng Diyos. So, kung meron kayong nararamdaman, command that symptoms to leave. I command every symptoms to leave now in Jesus' name. And I command all my organs in Jesus' name. Maging whole, maging healthy. Why? It is yung will, kasi po ito yung will ni God. Amen? So healing like Jesus, sunod is we are called to deliver, not judge. So tayo ay tinawag para palayain ang tao in the name of Jesus Christ, hindi para i-judge yung tao. Siguro, laki ng kasalanan ito, kaya ang laki ng karamdaman ito eh. Siguro, kaya sobrang kahirapan ito kasi sobrang ang daming kasalanan ito eh. Nirebuke ako ng Panginoon, may pinpray na ako. And then, nung nalaman ko yung kasalanan niya, and then, nagkaroon ako sa kanya ng isipan ako, baka hindi ito gumana kasi laki ng kasalanan. Yung kasalanan niya. Matigas po na pagkakasabi sa akin ng Holy Spirit, pinatawad ko na siya. Parang nagbibigay doon sa nakikita ko, doon sa mga narinig ko. So nakapag-judge ako sa kanya. Tayo tinawag para magpagaling ng sakit, magpalayas ng mga demonyo, kayain yung mga yung tao, basahin niyo sa Luke chapter 4, 8-19, no? The Spirit of the Lord is upon me, sabi ng Panginoong Jesucristo. No? Heal the broken-hearted, yung blind, spiritual blindness ng tao. So we are called to do that, not to be a judge sa mga tao. And next po, we are to be like Jesus and set people free. So same, we deliver. Pray natin.
Healing and deliverance sa tao, sa mga tao. And last po is healing, like Jesus, healing is a sign to the unbeliever, not a reward for right living. Oh. So, ang healing is a sign to the unbeliever, not reward for right living. O bakit naging-healing is a sign to the unbeliever? Di ba sabi kayo na kapag those who believe, this sign will follow them. Oh, so yung sign naman sa mga unbeliever, itong mga bato is wala. Sa believe, sumusunod ang sign na to. Sa unbeliever, hindi. So it is a sign, the unbeliever, kapag walang sign na pumapalo ng healing, ng deliverance, ng signs and wonder sa buhay nila. Because I believe, from the Word of God, sinasabi niya, all believers, lahat ng mananampalataya, susunod ang mga tandang ito. Yun lang. Huwag ka na mag-question sa sarili mo, ba't wala sumusunod sa akin ito? If you are a believer, kaya hindi sumusunod is dahil hindi natin tinatayuan. Diba? Tayuan natin. Mag-cast out ng demons. Lahat naman tayo eh. Lahat tayo merong responsibilities, duties sa kingdom eh. Lahat ng believers, is very specific ang Panginoon. All believers. So lahat tayo nandito, if we are believers, kasama to sa ating task. Amen? Not just, kaya sabi ng Panginoon, we are commanded to go, not to stay. Hindi pwedeng nasa church lang tayo at upo every Sunday and uwi na sa bahay. And then dating andun naman sa church and then uwi na naman sa bahay. Ganun ang buhay natin. Hindi po. We are commanded to go. Go and make disciples. Go heal the sick. Go cast out demons. Pastor, meron ba sa eskwelahan? Meron naman. Meron pong mga ganyan sa eskwelahan. Pwede kang mag-pray sa klase, sa trabaho mo, sa daan. Pwede po, no? Lahat tayo, believers, kalat tayo dito. Kung nandun ka sa isang lugar na yun ang teritoryo mo, ibinigay sa'yo ng Panginoong Hesus yun, gawin mo yung part mo. Amen? Hallelujah po. Okay. So, sabi po sa Mark 6 verse 5, and because of their unbelief, he couldn't do any miracles among them except to place his hands on a few sick people and heal them. Basahin po natin sa Tagalog kasi isa po ito sa bibigyan din natin ng diin. Mark 6 verse 5. At hindi siya nakagawa doon ng anumang makapangyarihang gawa liban sa ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ilang mga may sakit at pinagaling niya. At pinagaling sila. So, healing like Jesus din po ito, no? So, sabi po, si Jesus could not heal in his hometown because of their unbelief. Sige po, napag-aralan nyo to, alam nyo na po ito, no? So, merong tradition of men dito. So, alam naman natin, sabi sa Matthew 5, ang tradition of men ay pinapawalang bisa ang salita ng Diyos. Sabi ni Christ, pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng inyong mga tradisyon. Mga sacred cow. No? So, ang tradition of men dito sa verse na to, o maling paniniwala sa verse na to, maling turo sa verse na to, sinasabi daw that even Jesus could not heal. Kasi Jesus nga hindi niya nakapagpagaling doon at makagawa man lang ng miracles doon sa kanyang hometown dahil sa unbelief .
So, yun yung sacred cow, yung tradition of men. So, nangyari, yung kakulangan ng pananampalataya ang nag-stop kay Jesus para magpagaling. Right? Yun po yung makikita natin kung babasahin niyo po yan. So kung ang isang tao is walang pananampalataya, hindi siya gagaling. So kung ito po yung pinapapaniwalaan natin, which is meron po talaga dito sa church, kapag wala kang pananampalataya, hindi ka gagaling. Meron po yan. Ano po yung resulta ng paniniwalang ito? So mangyari, teka lang, ang magiging pakiramdam ko nito, parang yung magiging hopeless ako na wala na ako. Hindi, kung si Jesus ka, hindi nakapagpagaling dahil sa unbelief ng tao, ako pa kaya, tanggapin ko na lang, hindi kasi naniniwala yan, kaya hindi ko maling. At yung ability ni God para magpagaling, o yung power ni God para magpagaling is based doon sa tao na lack of faith and unbelief. So yun po yung magiging thinking. Pero ano ba yung kingdom truth na tinatawag? Ano ba yung katotohanan dito? So sabi po kasi dito is Jesus healed all the people, he laid his hands. Diba? Nandiyan po yan Pinato niya ang kanyang mga kamay sa ilang mga may sakit at pinagaling sila. Ito niyo yung word, pinagaling sila. Yung mga pinatungan niya ng kamay, lahat po yun gumaling. Hindi po sinabi doon na he laid his hands on the sick people and healed a few of them. Hindi po sinabi na nagpatong ng kamay si Jesus Christ sa mga tao, yung mga nandun, pero yung konti lang yung gumaling sa mga pinatungan niya ng kamay. Kundi sinasabi, he healed all the people, he laid his hands. So wala pong tao na hindi gumaling na pinatungan ng Diyos, ni Jesus Christ, ng kanyang mga kamay. So lahat ng kanyang nilay hands, lahat gumaling. Remember Mark 16? Lay hands and they shall recover. So kung ang sinasabi si Jesus Christ hindi napagaling lahat baka naman pag pinatungan namin hindi rin to gumaling. Hindi. Sinasabi po, lahat ng pinatungan ng kamay ni Jesus Christ, lahat po yan gumaling. So, our mindset, kapag nag-lay hands ka, ang mindset mo, itong kingdom truth na to, na lahat ng pinatungan ni Jesus Christ ng kamay is gumaling. That's why, ang mind mo is kapag nag-lay hands ako, si Jesus Christ yung mag-lay hands, at alam mo nagagaling itong taon to. Kailangan yun yung mindset mo. At alam naman natin na may battle sa ating isipan. Paano kung hindi gumaling? Paano kung hindi po, dapat wala pong ganong isipan actually tayo. Wala pong place dapat ang devil thoughts sa ating thoughts. We have the mind of Christ, only God's thought meron tayo. So pupunta ka sa pag-pray, alam mo kung ano yung dapat mong ilagay sa isipan mo. Yung word of God lang. Amen. So basahin po natin sa English. Now he could do no mighty work there except that he laid his hands on a few sick people and healed them. So sabi dito, so nakita natin na he laid his hand only a few. Konti lang. So ibig sabihin, few people lang yung pumunta kay Christ. Amen. Sinasabi sa Bible, ang kanyang sa kanyang bayan, hindi po siya pinaniniwalaan.
So, hindi po sila pumunta kay Jesus Christ o lumapit kay Jesus Christ. So, kung ang tao hindi naniniwala sa'yo, hindi sila lalapit sa'yo. They will not act. Yung every person that did come, lahat ng taong lumapit sa Panginoon, lahat po sila pinagaling at gumaling. Hindi po nag-fail si Jesus Christ sa pagpapagaling. No record sa Biblia na ay lumapit kay Jesus Christ na hindi gumaling. Lahat po gumaling. So yung sinasabi na si Jesus Christ nga hindi napagaling yung saan niya sa bayan niya Ako pa kaya? Tanggalin niyo po sa isipan niyo yan. Because lahat po ng lumapit sa Panginoon Kristo at nilahan siya, lumapit sa niya para gumaling, lahat po sila hindi tinanggihan, lahat po sila pinagaling ng Panginoon. Amen? So, healing like Jesus. Meron pong dalawang, dito sa tayo magtatapos. So, meron dalawang incorrect doctrine na isabihin ko po sa inyo, no? Two aspects of this incorrect doctrine. Una is Jesus experienced failure in healing others. So, wala po siyang experience na ganon. Pangalawa, Jesus could not heal because of other people's unbelief. Hindi rin po totoo yun. So, dun sa verse na yun, kung aaralin niyo po yan, personal, makikita niyo po na walang reason para tumanggi tayo doon sa mga taong lumalapit sa atin para hingi ng healing. Yung patay nga, di ba? Yung patay nga, pinutusan tayong bumuhay ng patay Di ba? Raise the dead, sabi ng Panginoon sa Kristo. Ito, wala lang unbelief yun, walang buhay Di ba? Pero mabubuhay pa rin So, ang healing is between natin. Kumbaga, between God and dun sa believers. Kung right yung ating isipan, understanding sa Word of God, mangyayari po yung lahat ng ginawa ng Panginoon Kristo sa buhay natin. Sabi nga niya, greater work, sabi ng Panginoon, ang mararanasan natin kapag tayo ay ginawa yung kanyang mga command sa atin. So, wag natin tingnan yung tao, ang tingnan natin yung salita ng Diyos, yung ginawa ni Jesus Christ, and we have an agreement, God have an agreement sa atin na, sige, gawin mo to, ikaw heal the sick. Gawin mo yan. Tayuan mo yan. And kikilos ako. Sabi nga, ang pangako niya, dito sa ating verse, sabi niya, and they went out and preached everywhere, the Lord working with them. Amen? Kasama natin ang Panginoon. And confirming the word through the accompanying sign. Bakit siya kailangan sumama? Kasi siya yung gagawa nun Paano niya mapapatunayan yung kanyang sinabi na susunod sa inyo ang mga tandang ito? Kung hindi siya sasama, si Lord yung gumagawa nun para sa tao. Tayo po ay vessel ng Panginoon kapag ang ating puso ay alam niyo po yung measure of anointing is based dun sa heart natin. Kung gaano mo yung heart ni Jesus Christ, the more yung heart ni Jesus Christ is nasa iyo, the more na maranasan mo yung power, yung pag-ibig, yung goodness, yung blessing ng Panginoon sa buhay natin. Amen? So we need to have a submissive heart. We have obedience sa buhay natin. And syempre, of course, yung prayer and fasting. Ang fasting po ay
Hindi po yan nagbibigay sa atin ng dagdag na kapangyarihan ang pagpapasting, no? Ang prayer and fasting, hindi po yan nagdadala sa atin ng more power. Oh, ang prayer and fasting po, yan po ang ginagawa po niyan is to separate us and God. Ma-separate tayo sa mundong ito at magkaroon tayo ng oras sa Diyos. Why? Bakit po hindi po nadagdagan yung power natin kapag nag-spend tayo ng nagpa-fasting tayo? Kasi meron na tayong same spirit that raised Jesus from the dead. Right? Meron na tayong spirit that raised Jesus from the dead na nanahanap po sa atin. So yung spirit na nanahan sa atin, hindi po yan nag-grow in power. He is already powerful. Amen? We need lang na magkaroon tayo ng time, spend time sa Kanya. And yun po yung ginagawa ng fasting. We leave the world behind. At tayo po ay nagpo-focus, nagkakaroon ng quality time sa Panginoon para maintindihan ang Kanyang salita. Ang salita ng Diyos ay ang kapangyarihan. Ang kabanalan ng Diyos ay kapangyarihan. Kaya sabi ni Lord Jesus Christ sa kanyang mga alagad, dumarating na ang prinsipe ng mundong ito. At siya'y walang anuman sa akin. No? Walang bahagi si Jesus Christ sa mundong ito. Kaya sabi ng Panginoon, we are crucified with Him. No? Ang mundong ito ay patay sa atin at ang mundo at tayo ay patay sa mundo. So, napakaganda ng I think 24/7 tong gawain na pinagkatiwala sa inyo. And sobrang nakaka-bless and nagkakaroon ako ng holy inggit na sana magkaroon din ako ng yung ganitong katagal na time commitment, no? Ay yung mga kasama na talagang committed sa gawain kay God, no? Kasi hindi naman magagawa po ni Sister Beverly itong gawain ito na siya lang. At God send people para tulungan ang si Sister Beverly. God shows dito sa mga taong ito kung ano yung vision and mission ni Sister Beverly, and the Holy Spirit leads them para magtulungan, magkaisa, palaguin, palakasin, i-empower ang body of Christ ng bawat isa sa atin nandito. And like Jesus yung ating gawin dito sa mundong ito. Because we are created like Him. Amen? God bless po everyone and salamat in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God po. Maraming salamat po, Pastor.